Noong nasa kolehiyo pa ako, nagkaroon ako ng boyfriend, pero sinadya ko siyang iwan. Sasabihin ko sa'yo ulit, makikipaghiwalay na ako sa iyo. Hindi mo ba naiintindihan? Bakit? Nagsawa na ako. Pwede ba? Pa, hindi ako papayag sa kasunduang kasal kay Pamilya Huo. May mahal na po akong iba. Ano naman ngayon? Ang reputasyon ng pamilyang Yu na iningatan ng 3 henerasyon ay hindi pwedeng masira sa mga kamay ko. Kung sa loob ng 1 buwan ay hindi pa mababayaran ng utang, mapipilitang magsara ang kumpanya. Pero, Xiao Yu, gusto mo bang idamay ang mahirap na lalaking iyon na si Yang sa pagbabayad ng utang natin? Kung ganoon ang mangyayari, baka hindi na siya makapagtapos ng kolehiyo. Xiaoyu, itigil mo na ito. Hindi ito nakakatawa. hindi ako nagbibiro. Huwag mong sabihing masyado kang inosente para isiping bagay ka sa akin. Hindi ako naniniwalang galing iyan sa puso mo. Sapat na ang 4 na taong panluloko sa iyo. Simula sa araw na ito, huwag mo na akong susundan. Huwag mo akong hayaang maliitin ka. Yuming, huwag kang magsisisi. Sa araw ng aking ika-20 kaarawan, ang akala niya ay ako mismo ang sumira sa aming pagmamahalan. Ngunit hindi niya alam. Nakasabay nito ay dinurog ko rin ang sarili kong puso. Paalam, Yang Jingzi. Tingnan nyo iyon. Napakagarbo naman ng pagdating nila. Balita ko, puro malalaking tao sa industriya ng teknolohiya ang nandiyan. Galing pa sila sa North America. At may dala silang $100 bilyong. President Yang, dito po tayo. President Yang, maaari po bang makahingi ng pahayag? President Yang, magtatayo po ba kayo ng bagong proyekto ngayong nagbalik na kayo sa bansa? Sumagot naman po kayo. May mga balibalitang mamumuhunan kayo sa mga lokal na kumpanya ng Jiangcheng. Totoo po ba ito? Limang taon na ang nakalipas. Umuulan na naman ng niebe. President Yang, ang mga negosyo nyo ay nasa buong mundo na. Ang pagbabalik nyo ba rito ay may kinalaman sa inyong napapabalitang unang pag-ibig? Ang sikat na aktres na si Xu Wansheng ay nagsabing naging magkasintahan kayo noong nasa paaralan pa. Maaari po ba kayong magbigay ng komento? Tungkol sa personal na damdamin, wala akong masasabi. Green light na. Tara na, lakad na tayo. Tara na, bilisan nyo. Yang Jingzi, 5 taon na ang lumipas. Nagbalik ka ng may tagumpay at ningning. Ngunit nakakalungkot. Dahil hindi na ako ang liwanag na tumatanglaw sa iyo. Yuming, bakit ngayon ka lang? Mayroong napaka-importanting customer sa SVIP ngayon. At hinahanap niya ang ating pinakamagaling na sommelier. Kailangang galingan mo ang iyong trabaho.
Uulitin ko sa iyo. Nakikipaghiwalay na ako sa iyo. Hindi mo ba maintindihan? Yang Jingji, bakit siya ang narito? Pasensya na po, nahuli ako ng dating. Napakaraming fans sa labas, kaya umikot pa ako ng matagal sa parking sa ilalim bago nakapanhik dito. Xu Wanxing. Maupo ka. Magkasama na ba sila ni Xu Wanxing? Sa bagay na bagay talaga sila sa isa't isa. Ang bote na ito ng Screaming Eagle Cabernet Sauvignon ay para sa inyong lahat, mga mahal na panauhin. Hinto. Hindi maaari. Nakilala niya yata ako. Halika rito. Hiwain mo itong kahel. Bakit nakatunganga ka lang dyan? Bilisan mo ang kilos. Opo, heto na po. Jingzi, huwag ka na magalit, please. Napakabait talaga ni President Yang sa ating superstar Xu, sobrang maalaga. Dahil alam niyang mahilig siya sa kahel pero tinatamad magbalat, nagpautos pa talaga siya para hiwain ito para sa kanya. Ganyan naman talaga palagi si Jingzi sa akin. Ganoon din pala siya kabait sa ibang tao. Huwag kang gumalaw. Ako na ang magbabalat. Mula ngayon, ako na ang bahala sa pagbabalat at ikaw naman ang kakain. Matamis ba? Napakatamis. Sige, ipagbabalat pa kita ng marami. Dagdagan mo pa. Masarap ba? Oo, Heto, sasagutan mo pa ba ang mga tanong na ito? hindi na. Ang mga pangako noon, ngayon ay isa na lang palang malaking biro. Anong nangyayari rito? Kahit paghiwa lang ng prutas, hindi mo pa magawa ng maayos. Yuming. Yuming, bakit nandito ka? Bakit? Dahil ba alam mong nakabalik na si Jingji sa bansa, kaya sinasadya mong magpakita para magkita kayo muli? Miss Xu, nagtatrabaho lang ako rito. Trabaho? Ang tingin ko ay isa kang babaeng taga-aliw sa bar. Dahil naging magkaklase naman tayo noon, hindi na kita pahihirapan pa. Ubusin mo lahat ng alak na ito at kakalimutan ko ang nangyari ngayong araw. Pasensya na, pero hindi kasama sa trabaho ko ang uminom. Yung nadumihang prutas, papalitan ko na lang ng bago. Bakit ka nagmamalinis? Akala mo ba ay ikaw pa rin ang mayamang si Pamilyang Yu? Pakiusap, tumabi ka. Inumin mo to? At bibigyan kita ng 10 beses na tip? Bitawan mo ako. Ang suot na suit ni Jingji ay limited edition sa buong mundo at sadyang ginawa para sa kanya. Yuming, lagot ka? President Yang, pasensya na po. Babayaran ko na lang po ang suit ninyo. Magbabayad? 5 taon ng bangkarote ang Pamilyang Yu
Anong ipambabayad mo? Iyang suot mong mumurahing pulseras? Ang pulseras na ibinigay ko, suot pa rin pala niya. Jingzi, Lumabas kayo. narinig nyo ba? Pinapalayas na kayo ni Jingzi. Ang sabi ko, kayong lahat ang lumayas. Maliban sa kanya. Kailangan kong pagbayarin ang taong nagkasala sa akin. President Yang, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ang suit ninyo po, gagawan ko ng paraan para mabayaran kayo. Kung wala na pong iba, lalabas na po ako. President Yang, anong ginagawa mo? President Yang, 5 taon tayong hindi nagkita. Bakit nagkukunwari kang may amnesia? Aking ex-girlfriend. Ex-girlfriend? Yang Jingji. Huwag kang mag-alala. Ang bayad sa ospital ni Lolo, binayaran ko na para sa iyo. Yuming? Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ito awa. Yang Jingzi, hindi ko kailanman hiniling na maging perpekto ka. Ang gusto ko lang ay ang totoong ikaw. Maaari kang mapagod. Maaari kang maging mahina. Hayaan mong samahan kita. Sa mga susunod na tatahakin natin, sabay nating harapin. Ayos ba? Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo ba talaga ako na-miss kahit konti? Nasaktan ko siya ng sobra noon. Bigla na lang akong nakipaghiwalay. Siguradong galit na galit siya sa akin. President Yang, tapos na tayo? Kung tungkol sa danyos ang pag-uusapan, ayos lang, pero huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Respetuhin mo naman ang sarili mo. Dahil mukhang kinalimutan na ni Binibining Yu ang nakaraan. Pag-usapan na lang natin ng maayos ang tungkol sa danyos. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 300,000 dolyar. Makatarungan lang iyon, di ba? Anong klaseng damit ang nagkakahalaga ng 300,000 dolyar? Si Binibining Yu ay isang sikat na Jiangcheng socialite. Bakit parang gulat na gulat ka sa 300,000 dolyar lang? Mukhang mahirap nga ang buhay mo ngayon. Bakit? Hindi ka ba nakahanap ng mayamang lalaki? Kung maayos man ang buhay ko o hindi, wala na iyong kinalaman sa iyo, President Yang. Wala akong 300,000 dolyar. Gusto mo bang ipa-dry clean ko na lang? Pwede rin naman. Pero gusto ko na ikaw mismo ang maghatid niyan. Sa bahay ko. Masyado akong busy nitong mga nakaraang araw. Wala akong oras. Dahil mahirap kang kausap, magbayad ka na lang ng danyos. Ngayon na. Hay. Pero kung wala kang pera, ayos lang. Papayagan kitang magbayad gamit ang iyong sarili. Yang Jingzi, ano ba ang tingin mo sa akin?
Noong iniwan mo ako at bigla kang nawala, hindi ba dahil lang sa pera? Bakit? Naging maayos ba ang buhay mo? Kahit hindi kasing gara ng kay President Yang, maayos naman ang buhay ko. Bumagsak ka na nga sa pagiging waitress, tapos tingin mo maayos pa rin yan? 5 taon tayong hindi nagkita, pero ang ating binibining Yu, sa galing mong magsinungaling ng harapan, mukhang mas lalo kang humusay. Hindi nakakahiya ang magtrabaho ng parangal para sa pera. Ang bagay na iyan, sa tingin ko ay mas alam ni President Yang kaysa sa akin, di ba? Ang lampa mo na nga, nagmamarunong ka pa? Heto ang card ko. Huwag kang mag-alala, President Yang. Babayaran kita. Bitawan mo ako. Pasensya ka na. Pero hindi na kita lulubayan. Sa loob ng 3 araw, pwedeng magbayad ka ng pera? O kaya naman, sarili mo ang ipambayad mo. Sino ang nagsabing mas mabuti pang manatili na lang sa alaala ang lahat? Yang Jingzi. Kung alam ko lang na ganito kapangit ang ating muling pagkikita, sana ay hindi na lang tayo nagkita kailanman. Talagang pinalayas mo ako sa harap ng maraming tao? Yang Jingzi, hindi ba dapat mo akong bigyan ng paliwanag? Huwag mong kakalimutan, magkatrabaho lang tayo. Kailangan mo lang gawin ang trabaho mo at sapat na iyon. Luyuan, tumawag ka ng sasakyan para ihatid si Miss Shu. Huwag na. May sasakyan ako. Huwag mong kalimutan na pareho tayong may nakukuha rito. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibitawan. Pasensya na po, pasensya na talaga. Wala ka bang mga mata? Pasensya na po. Yuming? Bakit ba kahit saan ay nandoon ka? Dito po ako nagtatrabaho. Samantalang si Miss Shu, ano naman ang ginagawa niyo rito? Ang boyfriend ko? Na siyang pinakabagong investor ng kumpanyang ito, ang nagimbita sa akin para maging endorser? Boyfriend? Jingzi? Dating ka lang pala? Si Yuming kahapon lang ay nagsisilbi pa sa club bilang waitress, ngayon naman ay hinahabol ka rito at nagpapanggap na office worker. Nagpapanggap? Miss Shu, tingnan mo muna ang sarili mo bago ka magsalita. Kumikita ako sa pagsusulat ng codes, hindi gaya ng ibang tao na umaasa lang sa pagkapit sa mga mayayaman. Yuming, isang research and development engineer? Sandali lang. President Yang, ipakikilala ko po kayo. Siya po, ang Research and Development Engineer ng software nating Love Diary, si Yuming.
Xiao Yu? Siya naman ang nag-invest sa proyekto natin, si President Yang mula sa Ruixing Technology. Si Wanxing naman ay isang sikat na artista, hindi na kailangang ipakilala, nandito siya para maging endorser. Engineer? Siya? Marunong mag-code? Hindi ako naniniwala. Normal lang na hindi ka maniwala. Gaya ng hindi ko rin paniniwala na may utak ka. Ang shooting ay nasa 28th floor? Pumunta ka na doon. May meeting pa ako, mauuna na ako. Sandali lang. Tinulungan kita kanina. Hindi ka ba dapat magpasalamat sa akin? Nag-aalala ka lang sa reputasyon ni Xu Wanxing, di ba? Dahil ang pananakit sa harap ng maraming tao ay sapat na para masira ang karir niya. Bago pa ako dumating, ay may usapan na kami ni Mr. Shen para sa isang presentation meeting. Interesado ako sa naging inspirasyon ni Engineer Yu sa paggawa nito. Balita ko kay Shen Cheng, para sa software na ito, ay nagtatrabaho ka araw at gabi. Bakit ka nagsisikap ng ganyan? Para saan? Kailangan ko ng pera. Maraming pera. Para pambayad ng utang? Bakit hindi? Musubukan ang mas madaling paraan. Ibayad mo ang iyong sarili. Yang Jingxi, nasa opisina tayo. Baka may makakita sa atin at magkaroon ng maling akala. Anong maling akala? Girlfriend naman talaga kita. Pero matagal na tayong hiwalay. Narinig mo na ba ang kasabihang, muling pagbabalikan ng dating nagmahalan? At may isa pang kasabihan, ang pagtanaw ng utang na loob. Ang lahat ng ginawa mo sa akin noon, gustong-gusto ko nang isa-isang ibalik sa iyo. Paano kung sabihin kong ikakasal na ako? Itutuloy mo pa ba ito, President Yang? Maayos ang relasyon namin ng fiancé ko. At malapit na kaming ikasal. Kaya sana, President Yang, dumistansya ka na sa akin para hindi na magkaroon ng hindi kinakailangang gulo. Ikakasal? Kung ganoon, bakit suot mo pa rin ang bracelet na bigay ng dati mong boyfriend? Yuming? Sino namang niloloko mo? Birthday ko ngayon, bakit ka naman nahuli? Oo, pasensya na talaga. Ako ay bumili pa ng regalo para sa birthday mo? Tingnan mo kung magugustuhan mo. Anumang regalo ang ibigay mo, paanong hindi ko ito magugustuhan? Heto, bilis, isuot mo na sa akin. Sige. Kapag naisuot na ito, hinding-hindi ko na ito huhubarin. Bakit bracelet na may buwan ang napili mong iregalo? Dahil parang buwan ka na nagbibigay ng liwanag sa mundo ko. Alam mo ba? Ang buwan mismo ay hindi talaga nagliliwanag. Nagliliwanag lang ito dahil sa pagmamahal mo. Nasanay lang akong isuot ito. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano, President Yang. Yuming, kahit kanino pa ang engagement na iyan, itigil mo na agad iyan? At bumalik ka na sa akin? Pwede ba? Ang mga nangyari noon, kalimutan na natin ang lahat. Para maging kabit niyo ni Xu Wanxing? Yang Jingxi.
Wala lang akong pera ngayon, pero hindi ibig sabihin ay wala na akong dangal. Kung wala ka nang sasabihin, babalik na ako sa trabaho. Fiancé? Sister Ming, ang lakas ng ingay sa conference room kanina, hindi ka ba pinahirapan ni President Yang? Hindi naman. Balita ko napakagaling niya. Kakagraduate pa lang niya sa kolehiyo ay nakagawa na siya ng isang search system at doon siya unang yumaman. Hindi ko akalain na ganito rin siya kagwapo. Search system? Oo. Balita ko para raw iyon sa paghahanap sa ex-girlfriend niya. Sa tingin mo, bakit kaya siya nagpakapagod ng ganoon? Posible kayang may utang sa kanya ang ex-girlfriend niya? Hindi naman siguro ganoon magtanim ng galit si Yang Jingji. Yuming? May business lunch meeting mamayang tanghali. Sumama ka sa akin. Wala akong oras, humanap ka na lang ng iba. Kailangang sumama ka. Kung hindi, babawiin ko ang investment ko sa kumpanya mo. Ang galing mo talaga, Sister Ming. Kararating lang ni President Yang sa kumpanya, pero binibigyan ka na niya ng importansya. Siguradong maganda ang kinabukasan mo. Importansya ba ang tawag dito? Wala kang alam. Hindi ba ito ang restaurant? Kung saan ko siya dinala noon. Napakadami ng babayaran dito. Balita ko, aabot ng mahigit $1,000 bawat tao. Ayos lang iyon. Masyado kang nagpapagod nitong mga nakaraan. Gusto ko namang makakain ka ng masarap. Tara na. Mauna ka nang pumasok? Sige. Ngayong naghirap na ang pamilya namin, ngayon ko lang naintindihan na walang sinuman ang gustong maging panig na kinakaawaan lang. Kaya Yang Jingji, bumalik ka para pagbayarin ako. Hindi ba? Halika. Tingnan mo. Kung ano ang gusto mong kainin, pumili ka lang ng kahit ano. Hindi ba't sabi mo ay business meeting ito? Nasaan ang kliyente? Ako yon. Yang Jingji, napaka-busy ko. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo rito. Yuming? Ang pakikipag-dinner sa akin ay bahagi rin ng trabaho mo. Ito. Ayaw ko. Pero ang lahat ng iba pa ay i-order mo. Bakit ayaw mo na sa mga paborito mo dati? Gusto ko sila noon. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko pa rin sila ngayon. Pero sa tingin ko, ang tunay na nararamdaman ay hindi basta-basta nagbabago. Hello pa. Xiaoyu, umuwi ka ng maaga pagkatapos ng trabaho ngayon? Nandito na si Huo Chuan. Gusto kanyang makita. Mag-focus ka? Xiaoyu? Oras ko ito ngayon. Sige, hindi na ako mag-aalangan. Hindi ba't binilhan kita ng bagong kotse? Engage na tayo. Ayaw kong isipin ng ibang tao na pinapabayaan ka ng pamilya Huo. Huo Chuan, hindi ba't nagkasundo na tayo? Sa loob ng 5 taon. Kapag nakaipon ako ng $35 milyong para ibayad sa pamilya Huo, makakansela na ang engagement natin. 5 taon na? Hindi ka pa rin ba sumusuko? Akala mo ba ang $35 milyong ay katumbas lang ng $3,500? O iniisip mo na ang Yang Jingji na yon? Matapos maging matagumpay, ay babalikan ka pa? Walang kinalaman sa kanya ito.
Sinabi ko na sa iyo na aasa ako sa sarili ko. At saka ang engagement natin ay hindi naman inanunsyo sa publiko, kaya pwedeng kanselahin anumang oras, nang walang epekto sa iyo o sa pamilya Huo. Iyon pala ang plano mo. Huwag kang hangal, Yuming. Kahit pa sa ginagawa mong software o kung ano man iyon, o ang pagpa-part-time mo sa club, hindi mo kailanman maiipon ng ganoon kalaking pera. Ang pagpapakasal sa akin at pagpasok sa pamilya Huo, ang tanging tamang desisyon. Gagawin ko lang ang gusto kong gawin. Aalis na ako. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Naghihintay ang papa mo sa bahay. Sumama ka sa akin pa uwi. Ayoko. Sabi nang sumama ka sa akin. Ayoko. Tigil. Ito na ba ang iyong mapapangasawa? Hindi ba ito ang bagong sikat na si President Yang? Matagal na kitang gustong makilala. Kahit na matagal na kayong magkakilala, usaping pampamilya ito, President Yang, kaya huwag ka nang makialam. Usaping pampamilya? Ang natatandaan ko? Parang hindi pa naman siya kasal. At higit sa lahat, empleyado ko na siya ngayon. Kaya kung pagtrabahuhin ko man siya ng overtime, hindi naman siguro iyon sobra, di ba? Ikaw! Tama siya. Huo Chuan, kailangan ko pang mag-overtime ngayong araw para mas mapabilis din ang pagbabayad ko sa iyo ng 35 milyong dolyar na utang ko. Yang Jingxi, sumusobra ka na. Ang matandang iyon na si Yu Zhengguo, sisiguraduhin kong mananagot siya sa akin. Kaya President Yang, mag-overtime ba talaga tayo? Siyempre, dahil tungkol doon sa trabaho mo sa club, ipinag-resign na kita. Anong sinabi mo? Gusto ko na ang mga empleyado ko ay nakatutok lang sa isang karera. Kung hindi, pagbabayarin kita ng danyos. Yang ang mapagsamantala. Ano ang sinabi mo? Wala po. Ang sabi ko, salamat po boss. Handa akong ibigay ang lahat para sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Magsumikap ka lang. Dahil sa proyektong ito, sasabayan kita. Akala mo naman kung sino dahil boss siya? Yang ang mapagsamantala. Sabi niya sasamahan niya ako. Totoo nga na sinamahan niya ako at may dala pa siyang pagkain habang sinasamahan ako. Bakit? Iniisip mo ba ako habang nag-overtime ka? Sino ang nag-iisip sa iyo? Iniisip ko na mas okay pa kung taasan mo ang sahod ko. Heto. Ang paborito mong sticky rice milk tea. Uy. Bawasan mo ang pag-inom ng kape, hindi maganda iyan sa sikmura mo. Napakataas na ng lagnat mo. Pwede bang umuwi ka muna para magpahinga? Hindi pwede. Kailangan kong tapusin ang proyektong ito. Kung hindi, hindi ako makakakuha ng scholarship. Bakit ba kailangang magpakapagod ng ganyan? Pagkatapos mong gumaradwa, pumasok ka sa kumpanya ni Papa. Kailangan niya ng mga talentadong tao na katulad mo. Pagdating ng oras, sasabihan ko si Papa na bigyan ka ng pinakamataas na sahod. Xiaoyu? Gusto kong umasa sa sarili kong kakayahan. Naniniwala ako sa iyo.
Nag-aalala ka sa akin? Sino ang nag-aalala sa iyo? Nag-aalala na nga, ayaw pa umamin. O kaya, subuan mo na lang kaya ako. Hoy, Xiaoyu? Si Papa ito. Nandito ako sa pamilya Huo. Bigla akong sumama ang pakiramdam. Pumunta ka rito agad. sige po, papunta na ako agad. Nasa ospital si Papa, kailangan kong pumunta roon. Yuming, President Yang, ito ang mga dokumento ni Miss Yu sa mga nakalipas na taon. Talagang hindi naging madali ang buhay niya. Nabalitaan ko na pinipilit siya ni Yu Zhengguo na magpakasal kay Huo Chuan pero naninindigan si Miss Yu na babayaran ang lahat ng utang sa loob ng 5 taon. Si Yu Zhengguo ang tumawag kanina, pinapapunta siya sa pamilya Huo. ibig mong sabihin? Ginagawa niya ito para sa akin? Kung ganoon, bakit hindi siya direktang lumapit sa akin? Sa tingin ko, ikaw lang ang laman ng puso niya. President Yang, dapat mas alam mo kaysa sa kahit sino kung gaano kataas ang pride niya. Siguro, iyon ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya sa iyo, iyon ang totoong rason. Kailangan ko ba na isipin niya ako ng mag-isa sa ganitong paraan? Pa. Pa, kumusta po kayo? Ayos lang po ba kayo? Hindi pa ako tuluyang nawawala dahil sa galit sa iyo. Sige na. Humingi ka ng paumanhin kay Xiao Chuan. Wala akong ginawang mali. Hindi ako hihingi ng paumanhin. Ikaw, Mukhang maayos naman po kayo. Babalik na ako sa kumpanya para magtrabaho. Sa tingin ko, wala ka talagang trabahong ginagawa. Kundi abala ka sa pakikipagkita kay Yang Jingxi, hindi ba? Yuming, tinulungan kita. Tinulungan ko si pamilyang Yu. Hindi para lokohin mo lang ako bilang ganti sa akin. Xiaoyu, humingi ka na ng paumanhin kay Xiao Chuan. Magpakumbaba ka na. Huo Chuan. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin, labis akong nagpapasalamat. Babayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo. Pero kung pag-ibig ang gusto mo, pasensya na pero hindi ko maibibigay iyon. Kaya ba, buo na talaga ang loob mo? Nakansilahin ang kasal natin? Hindi ba't napagkasunduan na natin? Sa loob ng 5 taon ay babayaran ko ang lahat at kusa nang mapuputol ang kasunduan sa kasal. Xiaoyu, gusto mo ba akong pagbayarin sa galit? Para lang makontento ka? Papa, Uncle Yu. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Yuming, sabihin mo sa akin ng harapan na gusto mong tapusin ang ating kasunduan sa kasal? Dahil ba ito kay Yang Jingxi? ayokong pag-usapan ang mga bagay na iyan sa iyo. Pakiusap, maaari bang magising ka sa katotohanan? Siya at si Xu Wanxing ang talagang magkapareha. Alam mo ba yon? Bumalik siya ngayon para lang hamakin ka. Problema na nila iyon at wala akong pakialam doon. Hinto. Ang pamilyang Yu ay may dangal. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na makasama mo ang yumaman lang na si Yang Jingxi. Isa pa, may kasunduan na kayo ni Xiao Chuan sa kasal, iyon ang tama at nararapat. Xiao Chuan, ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Xiaoyu. Papa. Huo Chuan, anong ginagawa mo? Tunay pa kitang mapapangasawa. Ano bang masama kung yakapin kita? Huo Chuan, sinabi mong irerespeto mo ako. Bitawan mo ako. Subukan mong hawakan siya. Subukan mong hawakan siya at pagbabayarin kita. May kasunduan kami sa kasal ni Yuming, kaya huwag kang makialam. Ano naman ngayon? Kahit kasal na ay pwede pang maghiwalay? Ano lang ba ang isang kasunduan?
Aalis na tayo. Maghanda kayo sa akin. Salamat sa pagtatanggol sa akin ngayong araw. Tingin mo ba pasasalamat lang ang kailangan ko? Kung ganoon, ano ang kailangan mo? Ang kailangan ko ay, sabihin mo agad sa akin kapag may problema ka. Ano ba ang ugnayan nating dalawa? Sa anong karapatan ko sasabihin iyon sa iyo? Bitawan mo ako. Ayaw na kitang bitawan pa. Ganoon ka ba talaga katigas sa akin? Yang Jingzi, tinulungan mo nga ako. Pero hindi ibig sabihin niyon ay maaari mo na akong hamakin. Hamakin? Yuming, sa tingin mo ba ay sasaktan kita? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero sana ay intindihin mo rin ang dignidad ko. Gabi na? Saan ka pa pupunta? Sa club. Kailangan ko ang trabahong iyon. Alam mo ba na delikado at magulo sa lugar na iyon? O sadyang gusto mo lang magpakababa? Ako, nagpapakababa? Wala kang kaalam-alam sa lahat ng pinagdaanan ko nitong mga nakaraang taon. Kailangan kong kumita ng pera. Wala kang karapatang pigilan ako, at wala kang karapatang pangaralan ako. Sige. Yuming, gusto mong kumita ng pera, di ba? Anong ginagawa mo? Ngayong gabi, bibilhin ko ang oras mo. Bibilhin ko ang oras mo ngayong gabi. Sabi ko na sa iyo, may girlfriend ka na, kaya hindi tamang pumunta ako sa bahay mo. Tingnan mo ang bahay ko, mukha bang may nakatira ritong girlfriend? Yang Jingzi, ibaba mo ako. Huwag kang malikot, hindi ako mananagot kapag nahulog ka. Anong ginagawa mo? Dito ka muna matutulog ngayong gabi. Pag-usapan na lang natin ang iba pang bagay bukas. Sabi mo walang ibang babaeng pumupunta rito, pero ano ito? Habang papunta tayo rito kanina, pinahanda ko na iyan kay Lu Yuan. Ikaw ang kauna-unahang babaeng pumasok sa bahay ko. Ano si Xu Wanxing? Hindi ba siya ang unang pumunta rito o hindi ba siya itinuturing na babae? Bakit ba siya ang lagi mong binabanggit? Huwag mong sabihin. Nagsiselos ka? Sino ang nagseselos? Kung sasabihin ko sa iyong walang namamagitan sa amin, maniniwala ka ba sa akin? Hindi ako naniniwala. Xiaoyu? Ano bang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Yang Jingzi. Xiaoyu? Kapag nagkamali ka ng sinabi, may karampatang parusa iyon. Nariyan na si Xu Wanxing. Bakit kailangan mo pa akong guluhin? Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Ang ugnayan namin ni Xu Wanxing ay trabaho lang. Kailangan niya ng balita. At ako naman, kailangan ko ng kunwaring girlfriend para makaiwas sa mga hindi kinakailangang gulo. Kung hindi ka pa rin naniniwala, handa akong mangako. Kung nagsisinungaling ako sa iyo, hinding-hindi na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Xiaoyu, handa ka na bang maniwala sa akin? Hand cream ito ng babae. Ibig sabihin ba nito? Nakalimutan mo na ba kung saan galing ang hand cream na ito? Masyado kang nagmamadaling pababain ako. Anong problema?
Sabi nila ay napakatamis daw ng inihaw na kamote rito. Kainin mo na habang mainit pa. Huwag mong hayaang lumamig. Painitin mo muna ang sarili mo. Kunin mo itong hand cream. Tingnan mo. Naninigas na sa ginaw ang mga kamay mo. Huwag na. Lalaki ako kaya ayos lang ako. Hindi maaari. Inuutusan kitang gamitin ito araw-araw simula ngayon. Ang mga kamay na ito ay para sa paggawa ng codes, hindi para sa pagde-deliver ng pagkain. At saka, magkakaroon ng malakas na snow ngayong gabi. Masyadong malamig, huwag ka na munang mag-deliver. Hindi pwede. Madulas ang daan, pero konti pa lang ang nade-deliver ko ngayon. Kailangan kong tumuloy. Kung ganoon, babayaran kita. Ano? Ngayong araw, bibilhin ko ang oras mo. Napakalamig na. Huwag ka na mag-deliver. Tumigil ka na. Itinago mo pa rin ito? Natouch ka ba? Hindi 5 taon mo nang ginagamit ang lumang bagay na ito. Oo. Dahil naniniwala ako na darating ang araw na magtatagpo tayong muli. Hinihintay kitang palitan ito ng bago. Hindi kaya hindi ito paghihiganti. Kundi talagang may pakialam siya sa akin. Mag-inuman tayo, tara. Tagay, Bakit hindi siya nagre-reply? Ano ba ang ginagawa niya? Kuya, anong nangyayari? Masyado bang busy ang sikat mong girlfriend, kaya wala siyang oras sa iyo? Walang kwenta. Kuya, bakit ka aalis? Bakit? Nagbayad ako? Hindi ba pwedeng humingi ng kaunting atensyon mula sa iyo? Wala akong pakialam kung nagbayad ka. Nag-resign na ako ngayong araw, kaya tumabi ka. Ayaw kong tumabi. Ayaw mong maging asawa ni Pamilya Huo. Ginusto mo iyan. Napakayabang mo naman. Ang parusa mula kay Young Master Huo? Hindi pa ba sapat sa iyo? Iba talaga kapag may sumusuporta sa iyo. Pero huwag mong kalilimutan, ang utang ni Pamilyang Yu. Gawin natin ito. Makipaglaro ka sa akin ng 2 round. At hindi na kita papahirapan. Huwag mo akong pilitin sa ayaw ko. Hindi ako marunong. Mas mabuti kung hindi ka marunong. Tuturuan kita. Huwag na. Ako ang sasama sa kanya para makipaglaro sa iyo. Maya-maya, tuturuan kitang maglaro. Ibibigay ko sa iyo ang tira na ito. Tingnan natin kung paano ka titira. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sige na, itira mo na. Wow, ang galing. Naubos niya ang lahat ng bola sa isang tira lang. Magpapatuloy pa ba tayo? Magdasal ka na lang. Na sana ay palagi kang maging ganyan kaswerte. Alis na tayo. Sa susunod, kapag may hinarap kang anumang problema, maaari mo akong tawagan. Kahit kailan. Hello, sino po ito? Xiaoyu, ikaw nga ba talaga iyan?
Wen. Xiao Yu. Wen. Xiao Yu? Hindi ako makapaniwalang makikita kitang muli. Sige, maupo ka. Xiao Yu, alam mo ba na noong nasa group chat ako ng mga kaklase natin at nakita ko ang balitang nakabalik ka na, sobrang laking sorpresa nito para sa akin. Pasensya na, Wen. Hindi ko sinasadyang hindi makipag-ugnayan sa iyo. Nabankrupt ang pamilya namin noon, at dahil bata pa ako noon, hindi ko makayanan ang tingin ng ibang tao. Kaya binura ko ang contact information ng lahat ng kakilala ko. Pati ba naman ako na pinakamatalik mong kaibigan, kinalimutan mo na rin. At pati si Yang Jingzi, halos mabaliw na siya sa paghahanap sa iyo noon. Paano mangyayari iyon? Medyo magulo ang naging hiwalayan namin noon, kaya bakit niya ako hahanapin? Totoo ang sinasabi ko. Noon, ginawa ni Yang Jingzi ang lahat ng paraan, naghahanap sa mga guro, sa paaralan. Halos itawag na niya sa Nine 11. Mahirap lang siya noon, at wala siyang koneksyon, kaya para mahanap ka, pumunta siya sa bahay niyo. Pumunta siya sa bahay namin? Oo, alam mo namang takot siya sa mga magulang mo. Pero para mahanap ka, naglakas loob pa rin siyang pumunta. Pero hindi niya akalaing lumipat na pala ang buong pamilya niyo. Xiao Yu, saan ka ba talaga nagpunta sa loob ng maraming taon? Maraming lugar ang napuntahan ko. Dahil palagi kaming nagtatago sa mga pinagkakautangan, halos tuwing 2 linggo ay kailangan naming lumipat ng bahay hanggang sa naging maayos na ang lahat kamakailan. Pero hindi ko talaga inakala na ganoon niya ako hinanap. Hindi lang iyon. Ang tracking system na nakatulong sa kanya para kumita ng unang malaking pera ay ginawa niya para sa iyo. Ganoon pala niya ako pinahalagahan. Uy, anong plano mo pagkatapos ng graduation? Pakakasalan mo na ba si Yuming? Sa ngayon, wala pa akong ganoong plano. Walang plano? Pero, malinaw niyang sinabi na ayaw niya akong pakasalan. Hindi dapat ganoon. Xiao Yu, baka naman may hindi lang kayo pagkakaunawaan. Mismo kong narinig na sinabi niya iyon, kaya hindi ko man lang naisip na ganoon niya pala ako hinanap. At lalong hindi ko naisip na ang software na iyon ay ginawa dahil sa akin. Siguro kung kailan wala na ang isang tao, doon lang natututong magsisi. Pero kahit na ano paman, ang mahalaga ay maging masaya ka. Puro tungkol sa akin na ang napag-usapan natin, kumusta ka naman? Maayos naman ang buhay ko. Alam mo, noong nasa kolehiyo pa tayo, akala ko talaga mauuna kang ikasal sa akin at ikaw ang magiging bridesmaid ko. Diyos ko, ikakasal ka na? Tawagin na natin ang bagong kasal. Happy wedding. Wen, maging masaya ka sana. Handa na ba ang lahat? Ihahagis ko na. Handa na kami. 3, 2, 1. Ang gwapo naman. Congratulations sa ginoong nakakuha ng buke. Mukhang may magandang balita na darating. Ibibigay mo siguro ito sa girlfriend mo pag-uwi? Hindi na kailangang mag-abala pa. Maging sila sana. 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 Yang Jingzi, alam mo naman, na sa ngayon ay hindi ko pa kaya. Ayos lang. Xiao Yu. Basta't handa kang manatili sa tabi ko. Napaka-sweet naman. Yuming, tanggapin mo na. Huwag kang magmadali. Xiao Yu. May panahon pa tayo. Pakasalan mo siya.
Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Yuming, gumising ka nga sa katotohanan. Yuming, gaya ka pa rin ng dati, walang hiya. Anong ginagawa mo rito? Yuming, hindi ba't lagi kang nag-aalala para sa iba? Bakit hindi mo isipin ang kapakanan ni Yang Jingzi? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bakit ka nagmamaang-maangan? Noong nakaraang 2 araw, sinaktan ni Yang Jingzi si Huo Chuan para sa iyo, kaya kinalaban niya si Pamilya Huo. Kahit hindi na kasing lakas ng dati si Pamilya Huo, malalim pa rin ang impluensya niya sa Jiangcheng at kilala siyang tao. Dahil kinalaban sila ni Jingzi para sa iyo, siguradong magkakaproblema siya. Sinasabi ko sa iyo, Yuming, kung hindi mo siya matutulungan, pwede bang huwag mo na lang siyang ipahamak? Anong karapatan mong questionin ako? Ako ang girlfriend niya? Pero hindi ba't magkatrabaho lang kayo? Yuming, anong pinagsasabi mo? Kung wala akong karapatan, at sa tingin mo ba ay mayroon ka? Pinaglaruan mo si Yang Jingzi? Ginamit mo siya? Pagkatapos ay itinapon mo lang? Sinampal mo ako? Oo, muntik ko nang makalimutan. Sino nga ba ang nagpakalat ng mga chismis na iyon? Hindi mo ba alam? Ex-Yuanxing, nawala lang ako pero hindi ako nawalan ng alaala. Noong kami pa ni Yang Jingzi, hinarang mo ako sa banyo ng mga babae at kung ano-ano ang sinabi mo, hindi mo na ba matandaan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aalis na ako dahil may gagawin pa ako. Ngayong gusto mong umalis? Imposible. Dati, gumawa ka ng chismis tungkol sa boyfriend ko. Ngayon naman ay sa kasal ng best friend ko mo ako hinahamon. Ex-Yuanxing, dahil ba paulit-ulit kitang pinagbibigyan? Ay inaabuso mo na ako? Anong gusto mong mangyari? Bata pa ako noon, nagkamali lang ako dahil hindi pa ako marunong. Bakit? Hindi ka ba nagkakamali? Nagkakamali rin ako, pero itinatama ko ang mga ito. At hindi ako kasing kapal ng mukha mo. Mahal mo ba talaga si Yang Jingzi? May pakialam ka ba sa kanya? Ang tanging mahalaga sa'yo ay ang pakinabang na nakukuha mo sa kanya at ang maging laman ng mga balita. Kung oo, ano ngayon? Kaya ko siyang bigyan ng mga endorsement at kumita ng malaking pera. Eh ikaw? Anong kaya mong gawin? Sa kalagayan mo ngayon? Bagay ka pa ba sa kanya? Kung bagay ba kami o hindi, wala kang karapatang magsalita. Jingzi, kailan ka pa nandito? Nandito na ako simula noong pumasok ka. Lahat ng sinabi nyo, narinig ko. Jingzi. Jingzi, Alice, pasensya na, hindi ko naman. kung ayaw mong masira ang karir mo, umalis ka na sa harap ko ngayon din. Pasensya na. Nadamay ka pa dahil sa nangyari kay Huo Chuan. Makaapekto kaya ito sa iyo o sa kumpanya? Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang ipinaayos ito sa mga tao ko. Ilang tahi lang naman ang atamo ni Huo Chuan. Tungkol naman sa kumpanya, balak ko na talagang bilhin ang Huanle Technology. Sa tingin mo ba ay may epekto iyon? Mabuti naman kung ganoon. Ilang tahi lang, masyado pang naging madali para sa kanya. Masyado siyang nakalusot. Ganyan dapat. Ano? Iyan ang totoong ikaw. Maraming taon na ang nakalipas mula noong huli kong narinig na magsalita ka ng ganyan. Magsalita ka pa? Gusto ko pang makinig. Yuming, miss na miss ko na ang pagiging pasaway mo noon. Ganoon ba? Kalimutan na ang kasabihang may gantimpala ang mabuti. Isang beses lang naman ako gumawa ng masama noon. Pero ngayon, heto na ang karma ko. Ano pa? Ayoko na ring magtrabaho. Noong wala pa akong trabaho. Mahirap lang ako. Pero ngayong may trabaho na, pagod na nga, mahirap pa rin. Ituloy mo. Itutuloy ko?
Ganoon ba? Yuming, inaapi mo ako. Hindi. Paano ko naman magagawa iyon? Hindi mo kaya? Sa tingin ko, ikaw lang ang may lakas ng loob na gawin iyon. Ako. Paano ko naman magagawa iyon? Hindi ko kaya. Hi, Bakit? binili na ng President Yang ang kumpanya at sinabi nilang gagawin nila ang lahat para suportahan ang proyekto mo. Talaga? Pero may isang hiling ang Board of Directors sa darating na Innovation Technology Summit sa susunod na linggo, dapat ay tayo ang maging kampeon. Kinuwenta ko na. Kung magtatagumpay ka, makakakuha ka ng 50 milyong dolyar. Sapat na iyon para mabayaran ang utang sa pamilya Huo. Ganoon kalaki. Paano kung mabigo ako? Sabi ni Yang Jingji, siya ang bahala. Sa panganib, sayo ang kita at sa kanya ang lugi. Pwede ba akong tumanggi? Ayokong magkaroon ng malaking utang na loob sa kanya. Hay, alam mo naman, hinahanap ka ng tatay mo kung saan-saan. Kung hindi ka susunod, siguradong mas lalong hihigpitan ng pamilya Huo ang pressure sa kanya. Makukuha mo ang premyo dahil sa sarili mong pagsisikap, kaya hindi mo siya pinagkakautangan ng loob. Sa Technology Exchange Summit, narinig ko na maraming mga sikat at malalaking tao sa industriya ang dadalo doon. Sana dumating ang araw na magkasama tayong makakadalo doon. Ang U-Group ay isa sa mga nangungunang grupo sa industriya. Hindi ba't napakadali lang para sa'yo na pumunta doon? Iba iyon. Ang gusto ko ay balang araw, makakadalo ako dala ang sarili kong mga gawa. Hindi ko akalain na balang araw, talagang makakatanggap ako ng imbitasyon. Ibibigay ko ang lahat sa pagkakataong ito. Wala na akong ibang sasabihin, maaari ka nang bumalik sa ginagawa mo. Alis na ako. Yuming, mamayang alas 7 ng gabi. May oras ka ba para magkita tayo? Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Tingnan mo na lang at malalaman mo. Dati, noong kasama mo pa siya, marami kang ginastos para sa kanya, di ba? Sa totoo lang, sa mga nagdaang taon, gusto ka na niyang bayaran? Hindi gustong may utang na loob ni Yang Jingzi sa iba? Alam mo yan? Bayad na ang lahat ng utang. Nagbayad. Yang Jingzi. Parang baliw niya akong hinanap, at noong nahanap niya ako, ginawa niya ang lahat para sa akin, dahil lang pala sa utang na loob. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil magkaklase tayo noon, ayaw ko nang makita kang naloloko. Gamitin mo naman ang utak mo. Napakataas ng pride ni Yang Jingji. Paano siya babalik sa isang katulad mo? Ginagawa niya lang ito para hiyain ka at para maghiganti. Imposible. Hindi ganoong tao si Yang Jingzi. Hindi. Yuming, nagbabago ang mga tao. Ako ang kasama niya sa lahat ng mga taong lumipas. Ngayon, mas kilala ko na siya kaysa sa iyo.
May gagawin pa ako? Mauuna na ako? Kaya pala. Bakit mo binayaran ang utang ko? Sino ang nagsabing bayaran mo ang utang ko? Anong nangyari sa'yo? Yuming, nasaan ka? Pupunta na ako riyan para hanapin ka. Kalahati lang ng baso ng beer ang kaya mo. Gaano ba karami ang ininom mo? Gusto kong uminom? Pakialam mo ba? Huwag ka nang uminom. Ihahatid na kita pa uwi. Hindi ko kailangan. Makinig ka sa akin. Yang Jingzi, tatanungin kita. Bakit ka nagdesisyon mag-isa na bayaran ang utang ko? Sino ang nagsabi sa'yo? Mahalaga pa ba iyon? Yuming? Ayaw ko lang na magpakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho. Hindi ko kailangan. Huwag kang maging ganyan. Yuming, sa totoo lang, matagal ko na itong gustong gawin. Ang pambayad sa ospital na ibinigay mo sa lolo ko noon, gusto ko talagang ibalik iyon sa iyo. Gusto ko nang ibalik iyon. Sabi ko na nga ba? Ikaw, pakiramdam mo lang talaga ay may utang na loob ka sa akin. Anong sinabi mo? Sabi ko hindi ko kailangan. Yuming, ano bang nangyayari sa iyo? Kung hindi mo babayaran ang utang, balak mo ba talagang magpakasal kay Huo Chuan? Ayaw ko. Pero hindi ko rin kailangan ang awa mo. Yang Jingzi, binigyan kita ng pera? Binayaran ko ang ospital ng lolo mo. Dahil gusto kita. Ginusto ko iyon. Maaaring hindi mo ito tanggapin, pero wag mong isipin na utang na loob lang iyon. Yuming, nagkakamali ka ba ng iniisip? Ako, Wala akong dapat ipagkamali. Ang perang ito, mag-iipon ako para mabayaran kita. kailangan ba talagang maging ganito tayo kalinaw sa pera? Oo. Yang Jingzi. Mula ngayon, maliban sa trabaho, wag mo na akong tatawagan pa. Sige. Magmaneho ka na pa uwi. President Yang, hindi ba't sinadya mong pumunta rito para kay Miss Yu? Gabi na, hindi mo ba susunduin si Miss Yu para sabay na kayong umuwi? Tumahimik ka. Bago ako tumahimik, may sasabihin lang ako. Maraming nainom na alak si Miss Yu ng mag-isa. Hindi kaya maging delikado ito? Ano ang sinabi mo? Yang Jingzi, takot na takot ako sa dilim. Binabalaan kita. Hinding-hindi mo dapat ako iiwan ng mag-isa. Hindi mangyayari iyon. Bilisan na natin. Takot na ako.
Patawad, Yuming. Hindi ko dapat sana iniwan ka. Bitawan mo ako. Hindi pa ako lasing. Huwag kang masyadong mag-alala. Huwag mo akong pakialaman. Sino pa ba ang papakialaman ko kung hindi ikaw? Kahit na magalit ka sa akin, o magtampo ka sa akin, at itulak mo man ako, hinding-hindi kita iiwan. Sinong nagsabing nagagalit ako sa iyo? Yang Jingxi. Alam mo ba, mula noong unang araw na nagsama tayo, iniisip mo na, itinuturing kita na, isang produktong mabibili lang ng pera. Hindi totoo iyon. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ibigay mo ang kamay mo, aalalayan kita. Ayoko. Hindi ako lasing. Kaya ko pang maglakad ng diretsyo. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Masyadong nag-aalala. Yang Jingzi, akala mo ba lumapit ako sa iyo? Para lang magpasikat? O para ipagmalaki ang sarili ko? Masyado mo akong minamaliit at masyado mo ring minamaliit ang sarili mo. Napakagwapo mo. Ang taas pa ng mga grado mo. Alam mo ba, na sobrang proud ako kapag kasama kita. Gusto ko lang na masamahan mo ako. Pero alam mo ba kung bakit hindi kita masamahan? Kung ano ba talaga ang dahilan? Ibalik mo na iyan sa akin. Alam mo ba, noong mga panahong iyon, iniisip ng lahat na hindi kita deserve. Nagpakapagod ako sa pagde-deliver, pagtuturo, at pagpo-program para lang mapatunayan balang araw na karapat dapat ako sa iyo. Yang Jingzi, kailanman ay hindi ko naisip na hindi ka karapat dapat sa akin. Pero iyon ang naramdaman ko. Yuming? Noon, matagal akong nag-ipon ng pera para lang maibili ka ng regalong ito para sa birthday mo. Pero, hindi ka man lang pumasok sa birthday party ko. Natatakot kasi akong mapahiya ka dahil sa akin. Pinagtatawanan ako ng lahat noon? Na kesyo binubuhay mo lang ako? Wala akong pakialam doon? Pero hindi ko matatanggap na pagtatawanan ka ng ibang tao. Yuming, para kang liwanag ng buwan na nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Kaya ako nagpakasipag ng husto para sa araw na ito na mapatunayang kapantay mo na ako. Wala akong kinatatakutan. Ang tanging takot ko lang ay ang hindi mo ako pagkatiwalaan at iwanan ako. Hindi ko kailanman naisip ang ganoon. Pero ikaw naman ang unang nakipaghiwalay. Ikaw ang nagpumilit na iwan ako. Hindi ko kailanman naisip ang ganoon. Hindi ko kailanman ginustong iwan ka. Alam mo ba nitong nakaraang 5 taon, kung gaano ako kapagod? Kailangan kong magtrabaho sa 3 trabaho araw-araw. Pinahirapan pa ako ng kliyenteng iyon. Ako ay pinilit ng mga naniningil ng utang na lumipat ng bahay araw-araw. Kailan ko kaya mararanasan ang maginhawang buhay? Gusto kong kumain ng salmon. Gusto kong kumain ng matamis na hipon. Nakalimutan ko na nga ang lasa ng mga iyon. Halika, bubuhatin kita sa likod ko. Bubuhatin mo ako? Kaya mo ba ako? Binabalaan kita. Huwag mo akong uugain. Sige, hindi kita uugain. Noong nagde-deliver ka pa ng pagkain, lagi akong nag-aalala na baka maulanan ka.
Ngayong ako na ang nauulanan, wala nang nag-aalaga sa akin. At saka, huwag kang lalapit masyado kay Shu Wanxing. Nagseselos ako. Sige, lalayo ako sa kanya. Pakainin mo ako ng salmon, kumain ng matamis na hipon, dapat yung sariwa. Sige po. Gusto ko rin ng chocolate ice cream. Dati sabi mo kapag kumakain ako ng malamig ay masama sa katawan ko. Ngayon kakain ako ng 2 malaking lalagyan. Sige. Huwag kang aalis ah. Natatakot ako na, sa pagdilat ng mga mata ko, bigla kang mawala. Sige, hindi ako aalis. Mabuti naman kung ganoon. Oo. Mabuti at may malasakit ka. Pero kapag nagsinungaling ka, magiging aso ka. Oh? Yang Jingxi, Hmm? talagang mahal na mahal kita. Alam ko. Patawad. Ayos lang. Mayroon akong maliit na asno na hindi ko kailanman sinasakyan. Eto, uminom ka muna ng tubig para mahimasmasan ka. Dahan-dahan lang ang pag-inom, walang aagaw niyan sa iyo. Nasaan ba tayo? Talaga bang hindi mo alam kung nasaan tayo? Niloloko lang kita. Alam ko. Bahay mo ito. Sino ka ba? Mukhang naparami talaga ang nainom mo. Kukuha lang ako ng gamot para mahimasmasan ka. Huwag kang aalis. Huwag ka nang magikot. Masyado ka nang nahihilo. Ihahatid na kita sa kwarto mo para makapagpahinga. Ayos ba? Ihahatid mo ako sa kwarto? May balak ka bang? Samantalahin ako? Ihatid mo ako sa kwarto ko. May masama ka bang balak sa akin? Oo. May masama nga akong balak sa iyo. Pero hindi ako gagawa ng masama habang wala kang malay. Parang mahal na mahal mo ako ah. Oo. Mahal na mahal kita? Handa ko ring ibigay ang buhay ko para sa iyo. Nagbibigay ka ng mga bagay na hindi naman mahihiling ng iba. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng pera? Dahil alam mong mayaman ka at natatakot kang baka totohanin ko ang paghingi. Maibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. Ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Basta't gusto mo at basta't mayroon ako. Talaga? Kung ganoon, gusto ko ng cake. Iyon lang? Sige, bibili ako para sa iyo ngayon din. Ganito ang pagkain niyan. Xiao Yu, kusa mo akong hinalikan? Kaya pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit ka ba talaga nagagalit? Ipinakita sa akin ni Shu Wanxing ang mga chat nyo. At inamin mo na pabigat lang ako sa iyo. Hindi. Ang pinag-uusapan namin noon ay tungkol sa pondo ng kumpanya. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ang init mo? Natatakot ka ba? Ano bang kinatatakutan mo? Natatakot nga ako? Natatakot akong mawala ka ulit sa akin.
Paano mangyayari iyon? Ikaw ang pinaka gusto ko. Gustong gusto talaga kita. Talaga? Baka naman. Makalimutan mo iyan pagising mo? Ha? Ang init mo talaga. Pinapawisan ka na. Bakit ka ba kinakabahan at natatakot? Wala ito. Kahit makalimutan mo pa, ako ang laging aalala. Pinaka gusto kita. Yang Jingzi, anong ginagawa mo? Hinalikan na kita, niyakap na kita. Sa tingin mo, anong ginagawa ko? Anong ibig mong sabihin na hinalikan mo na ako? At niyakap mo na ako? Anong ginawa mo sa akin? Ang yaya ang nagpalit sa iyo? Pero kung gusto mong isipin na ako iyon, pwede rin naman. Magsabi ka ng totoo. Handa na ang sweet shrimp at salmon. Kung gusto mong kumain, bilisan mo na. Sige, maupo ka. Ipinag-leave na kita ngayong araw, kaya hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Ipinag-leave mo ako? Oo, Anong sinabi mo sa kanila? Baka magkaroon sila ng maling akala. totoo naman ang tungkol sa atin. Anong dapat nilang ipag-alala? Pero ang akala nila ay may iba kang girlfriend. Tungkol sa issue ni Xu Wanxing, naisayos ko na ang paglilinaw tungkol doon. Kaya mag-focus ka na lang sa pag-code sa kumpanya, gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Sinabi na sa akin ni Shen Cheng na ako na ang bahala sa love diary. Sige, Pero nag-aalala ako ngayon dahil baka hindi sapat ang kakayahan ko at hindi ako manalo ng parangal. huwag kang mag-alala. Nandito ako, tuturuan kita. Tuturuan mo ako? Oo. Gaya nito, gaya noong dati, ang ating love code. Mula ngayon ay sabay na nating isusulat at sabay tayong magsisikap. Bakit ba laging mali ang tanong na ito? Ipapaliwanag ko sa iyo muli. Ang lohika rito ay kailangang iwasan ang paulit-ulit na loop. Masyadong kahanga-hanga ang talento niya sa programming, napakalinaw ng lohika niya, at nagsisikap pa siya ng husto. Siguradong magtatagumpay siya sa larangang ito sa hinaharap. Anong problema? Hindi mo ba naintindihan muli? Sige, ituturo ko sa iyo ng isa pang beses. Sa totoo lang, ang tanong na ito. Yang Jingzi, ang seryoso mong hitsura habang nagtuturo ay talagang napakaguwapo. Yang Jingzi, salamat at nandito ka pa. Sige na. Namamaga pa ang mga mata mo. Huwag ka nang iiyak muli. Sige, ngayong wala ka na sa impluensya ng alak, gusto ko talagang itanong sa iyo, bakit mo ba ako hiniwalayan noon? 5 taon ko itong pinag-isipan, 5 taon kong sinubukang intindihin, pero hindi ko pa rin talaga maunawaan. Nang mabankrupt ang pamilya ko noon, nawala ang lahat sa isang iglap. Noong mga oras na iyon, handang tumulong si Pamilya Huo. Pero ang pagpapakasal sa kanya ay isang mahigpit na kondisyon. Pinilit ako ng mga magulang ko na makipaghiwalay. Matagal ko itong pinag-isipan. Ayaw kitang madamay sa hirap, kaya pumayag na ako. Tungkol naman sa mga masasakit na salitang sinabi ko,
Dahil iyon bago ang graduation ceremony, narinig ko ang usapan niyo ng mga roommate mo. Na hindi mo ako pakakasalan. Magpapakasal ka ba kay Yuming? Sa ngayon, wala pa akong balak. Naaalala ko na. Ang ibig kong sabihin noon ay, kakagraduate ko pa lang. Wala pa akong pera at kahit ano. Kahit pambili ng disenteng singsing na may brilyante ay hindi ko pa kaya. Kaya paano ako maglalakas loob na mag-alok ng kasal? Ganoon pala iyon. Ganito iyon. Isa lang itong pagkakamali. Pareho nating napagkamalan na hindi tayo mahal ng isa't isa. Tama. Yuming? Sa totoo lang, bago ka pa umamin sa akin, ay nahulog na ang loob ko sa iyo sa unang tingin pa lang. Napakaswerte ko dahil nahanap kita muli. Napakaswerte ko rin. Dahil nandito ka pa. Kung ganoon, hayaan mong ipakilala ko muli ang sarili ko. Kumusta? Ako si Yang Jingxi, 27 taong gulang. Hanggang sa sandaling ito, isang babae pa lang ang minahal ko, at siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Ang pangalan niya ay Yuming. Paborito niya ang kulay puti. Mahilig kumain ng sweet shrimp, at gusto niya ng maraming pearl sa kanyang glutinous rice milk tea. Mabait siya, matatag. Kahit naghirap ang pamilya nila ay hindi siya sumuko, at nagsikap siya sa pag-code para itaguyod ang sarili. Mayroon siyang mga pangarap at mga mithiin. Siya ang pinakakahanga-hanga at pinakanakakaantig na babaeng nakilala ko. Yuming, 5 taon kitang hinanap. 5 taon akong nagsisi. Ayaw na kitang mawala muli. Bumalik ka na sa akin. Nais kong gugulin ang buong buhay ko para bumawi sa iyo. Maaari ba? Yang Jingzi, Paalisin siya. ayaw mo rin naman na ang tungkol sa pagiging sommelier ni Yuming dito ay malaman ng lahat, di ba? Balita ko, sasali na siya sa kompetisyon. Hindi ko alam kung ang pagiging hostess ng isang sikat na research engineer ay makakaapekto sa kanya. Tinatakot mo ba ako? Sa tingin ko, kung magpapatuloy ang ating pagtutulungan, ang sikreto ng sariling atin ay masisiguro kong mapoprotektahan. Para makipagnegosasyon sa akin, wala ka pang karapatan. Bago pa magbago ang isip ko, kunin mo ang pera at umalis sa industriya. Huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin. Tatlong taon? Mula nang magsimula ka sa ibang bansa, lagi akong nasa tabi mo. Wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Wala. Xu Wanxing, pareho nating alam na katanyagan at pera ang mahal mo, hindi ako. Xu Wanxing, anong gagawin mo? Ganyan naman talaga si Jingzi sa akin, hindi ba Jingzi? Huwag mong kalimutan na magkatrabaho lang tayo. Gawin mo lang ang trabaho mo. Kung bagay ba kami o hindi, wala ka nang pakialam doon. Jingzi? Jingshi? Layas? Kung ayaw mong mawalan ng trabaho habang buhay, umalis ka na sa harap ko ngayon din. Nagpapaalam lang naman ako. Bukas,
Maglalabas ako ng pahayag para linawin ang lahat. Noong pinirmahan ko ang kasunduang ito, dahil ayaw kong maabala, pinrotektahan mo ako, at pinagkita mo rin ako ng pera. Sa susunod, magkakaroon din ako ng sariling buhay. Yang Jingzi, sana makuha mo ang gusto mo. Lu Yuan, lahat ng bakas ng trabaho ni Yuming sa Chang'an Club, ang lahat ng ebidensya, burahin mo lahat. Masusunod po. Hello? Bebe, Yuming, lumalala ang kondisyon ng tatay mong si Yu Zhengguo. Ginagawa na namin ang lahat para iligtas siya. Kailangang makapunta rito ang pamilya sa lalong madaling panahon. Saang ospital po iyan? Unang ospital ng bayan ng Jiangcheng. Sige po, pupunta na ako agad. Yuming, anong nangyari? Biglang lumala ang sakit ng tatay ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Ihahatid na kita. Magsisimula na ang summit mamaya. At napakahalaga rin ang proyekto natin. Pupunta lang ako doon at ipinapaubaya ko na ito sa iyo. Hello? President Yang, may problema po. Nag-trending po kayo sa internet. Ang sabi ay, nagkakalapit na ang damdamin ni na Xu Wanxing at Yang Jingzi at nasa top 3 na ito ng trending topics. May kasama pa itong litrato ninyo ni Miss Xu sa labas ng club habang magkayakap. Tawagin agad ang Public Relations Department. Gawin ang lahat para matanggal ang balitang iyan. Pagkatapos ay maglabas ng pahayag. Para linawin na trabaho lang ang ugnayan namin ni Xu Wanxing, huwag hayaang lumala pa ang usap-usapan. Sige po, aasikasuhin ko na po agad. Teka, Yuming, hindi naman siya nagkamali ng akala, di ba? Mahirap talagang hulaan ang isip ng babae. Sino ba ang makakapagsabi? Basta ang alam ko, nag-leave siya ngayong araw para pumunta sa ospital. Kung dahil ba ito sa sobrang kalungkutan, ay hindi natin sigurado. Ano? Pupunta na ako agad doon. Pa, tinakot niyo po ako kanina. Natakot ako na baka may mangyari na namang masama sa inyo. Stage 4 cancer na ito. Gaano pa ba ito lalala pa? Pero noon pa, simula nang umalis si Pamilya Huo, hindi ka na kailanman bumalik sa bahay? Natatakot talaga ang papa, na bago man lang ako mawala ay hindi na kita makita. Pa, anak niyo ako. Huwag na po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ako bumabalik. Dahil hindi ko matanggap. At ayaw ko na ring makita si Huo Chuan. Alam ko, iniisip mo pa rin si Yang Jingzi. Ang mahirap na lalaking iyon. Nabalitaan ko rin na siya ang tumulong sa atin para bayaran ang utang ni Pamilya Huo ng buo. Opo pa. Si Jingzi, tapat talaga ang loob niya sa akin. Kaya pa, pwede po bang... Hindi ako pumapayag. Yung naging padalos-dalos lang si Xiao Chuan noon. Pero, magiging mabuti ba sa iyo si Yang Jingzi? Pare-pareho lang ang mga lalaki sa mundong ito. Pa, Tama ang sinabi ni Uncle Yu. Dati, sinusunod ni Yang Jingzi ang lahat ng gusto mo. Dahil mahirap lang siya. Kapag nagpakasal ka na sa kanya, tiyak na mas lalo pa siyang magiging malupit para makabawi sa'yo. hindi ganyang klaseng tao si Yang Jingxi. Xiaoyu, tingnan mo ito, ng sarili mo. Kumalat na ang balitang ito. May ugnayan si Yang Jingxi at ang maliit na artistang iyon na hindi maganda. Lalaki ang papa mo at ako ang mas nakakakilala sa mga lalaki. Pa, hindi ba't ang tanging pinapansin mo lang ay ang mga balitang pangnegosyo? Ang mga headline sa showbiz, sino ang nagpakita sa iyo niyan? Hindi mahalaga kung sino ang nagbigay, ang mahalaga ay, malinaw na siya ngayon, ay namangka sa dalawang ilog. Yuming, huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Tama iyon? Ako ang tunay mong ama. Sa mundong ito, wala namang magulang na gustong mapahamak ang kanilang anak. Di ba? Xiaoyu, makinig ka sa akin. Totoo naman. Na mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak,
at iniisip nila ang kinabukasan ng mga ito. Pero kung minsan, hindi maiiwasan na maging hangal ang mga magulang. Walang hiya ka? Ikaw pala iyan. Ako ito, Uncle Yu? Matagal na tayong hindi nagkita. Iwanan mo si Xiao Yu. Dapat alam mo ang lugar mo. Hindi ka karapat-dapat kay Xiao Yu. At lalong hindi ka karapat-dapat sa ating pamilyang Yu. Maaring mahirap ako, pero hindi dapat maging mahirap ang prinsipyo ng isang tao. Mahal ko si Yuming. Hanggat hindi siya bumibitaw, hinding-hindi ko siya iiwan. Uncle Yu, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako na ngayon ang founder ng Ruixing Technology at boss din ng Xiaoyu. Wala akong pakialam kung boss ka pa ng kahit anong kumpanya. Hindi ka welcome dito. Lumayas ka. Mukhang mahihirapan tayo dyan dahil ang pera ng pamilya Huo ay ako ang nagbayad. Sa madaling salita, ako na rin ang pinagkakautangan ng pamilyang Yu ngayon. Ibang klase, hindi ito maaari. Xiao Yu, tingnan mo siya. Ang yabang niya porket nagtagumpay lang ng konti. Nakakagigil. Pa, huwag po kayong magmadali. Paano akong hindi magmamadali? Talaga bang gusto mo akong bigyan ng sakit ng loob bago ka makontento? Hindi po sa ganoon pero pa, seryoso po ako. Gusto kong makasama si Jingji. Nag-aalala po ako sa kalusugan niyo. Pero gusto ko rin pong maging masaya. Ikaw. Pa, bilisan mo, tumawag ka ng doktor. Uncle Yu, Ayusin ko na agad. tingnan mo, ginalit mo si Uncle Yu. May mukha ka pang humarap sa akin. Kung hindi lang dahil sa takot ko na magalit ang papa ko, kanina pa kita pinalayas dito. Huo Chuan, hindi ka welcome dito. Hindi welcome? Huwag mong isipin na dahil may Yang Jingxi na sumusuporta sa iyo, ay magiging kampante ka na. Wala siyang kahit anong pundasyon ngayon. Kaya kong tapusin ang karera niya, kasing dali lang ng pagpuksa sa isang langgam. E di subukan mo. Kung talagang ang pamilya Huo ay kasing galing ng sinasabi mo, bakit desperado kang pakasalan ako? Sabi ko na sa iyo, tapat ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ba't dahil ang mga electronic products ng pamilya Huo ay kailangan ang chip technology ng pamilyang Yu? Gusto mo akong pakasalan para maubos at makuha mo ang lahat sa pamilyang Yu, di ba? Anong pinagsasabi mo? Kung nagsisinungaling man ako, alam mo sa sarili mo ang totoo. Nalaman din namin na ang pagkalugi ng pamilyang Yu ay dahil sa kagagawan mo. Sige, kung alam niyo man, anong magagawa niyo? Kahit ano pa ang mangyari, gustong-gusto ng papa mo. Naipakasal ka sa akin agad. Kung malalaman lang ni Papa ang mga plano at tunay mong ugali, siguradong papanig siya sa akin. Hindi ba pa? Ito, anong nangyayari? Nagkunwari ka lang bang hinimatay? Oo naman. Naniwala ka naman sa sinabi ng lalaki? Mukhang hindi mo pa talaga kilala ang mga lalaki. Ginagawa niyo pang biro ang ganitong bagay. May mga sakit ba kayo sa utak? Yang Master Huo? Yung litrato namin ni Xu Wanqing, ikaw ang kumuha noon ng palihim, di ba? Idinedemanda ka na niya ngayon dahil sa pagkakalat ng chismis? Ayaw mo bang asikasuhin iyon? Idedemanda niya ako? Dapat alamin muna niya ang totoo. Tinutulungan ko lang siya, okay? Mas matalino si Xu Wanqing kaysa sa iyo. Pa, nakita mo na ang totoo. Ang tunay na kulay ni Pamilya Huo, hindi na niya ito itinatago. Uncle Yu, pakinggan mo ang paliwanag ko, hindi ganoon. Yang Master Huo, umalis ka na at huwag nang babalik. Maghintay lang kayo? Matandang walang silbi? Dahil ayaw nyo sa maayos na usapan, huwag nyo akong sisihin sa gagawin ko. Xiao Yu, bakit po pa? Gusto lang kitang tanungin. Sigurado ka na ba talaga na makakasama mo ang Yang Jingzi na ito? Opo pa, tapat ang loob sa akin ni Jingzi. Nakiusap ako sa inyo na makisama sa palabas na ito dahil gusto ko ring makita nyo na si Huo Chuan ay hindi talaga taong mapagkakatiwalaan. Pero ang Yang Jingzi na ito, noong naging kayo noon, pera lang ang habol niya, paano siya magiging tapat? Hindi po totoo iyan. Pa, sa mga panahong hindi nyo nakikita, hindi nyo alam kung gaano siya nagsisikap. At saka, hindi lang dahil tinulungan niya tayong bayaran ang utang ni Pamilya Huo, marami rin siyang naitulong sa akin. Tinulungan niya ako sa aking proyekto, at sa darating na Technology Summit, ang ginawa kong app ay ilalabas na sa publiko. Ano? Sasali ka sa Technology Summit?
Malaking pagtitipon iyon. Kapag nanalo ka, ang ating pamilyang Yu sa hinaharap ay muling makakabangon. Pa, kung sasabihin man na tinulungan ko siya noon, ngayon naman ay siya ang bumabawi sa akin, sinusuportahan niya ang mga pangarap ko, binibigyan niya ako ng pagkakataong patunayan sa inyo na ang anak niyo ay malaki na, at kaya na ring itaguyod ang pamilyang ito. Kaya pa, pakiusap, magtiwala po kayo sa amin. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon, maaari po ba? Hindi ko pa rin ba talaga makumbinsi si Papa? Yuming, pumunta ka agad dito sa kumpanya. May problema ang software natin. Ano? Bilis! Nandyan na si President Yang. Sino ang kasama niya? President Yang, siya ba ang Research and Development Engineer ng Love Diary na si Beep Yuming? Huwag kang matakot. Nandito lang ako. President Yang, balita namin ay kasalukuyan kayong may hindi pagkakaunawaan ni Bep Shu Wanxing at naghiwalay na. Totoo ba? Pwede bang malaman siya ba ang bago mong girlfriend? Tanong ko lang po, ang pag-anunsyo ni Miss Shu na aalis na sa industriya ay may kinalaman ba sa isyong ito? Maaari niyo ba itong linawin? Simulat sa pool. Siya lang ang tanging minamahal ko. Kaya, President Yang, ito na ba ang official announcement niyo? Bakit kailangang maging ganito ka-public? Kapag tinanggap mo na ang award mamaya, mas gagawin ko pang usap-usapan ng lahat. Paraan lang po. President Yang. Naintindihan ko. Sige. Si Yang Xingwei kanina? Mukhang tuwang-tuwa siya. Bakit ba kahit saan ay nandoon ka? Ano bang kailangan kong gawin para layuan mo na si Yuming? Lalayo? Bakit ko gagawin iyon? Dahil hindi na siya ang dati na makapangyarihan at mayamang babae. Wala siyang mapapala kung sasama siya sa iyo. Ganito na lang. Kapag nagsawa na ako sa kanya, ibibigay ko siya sa iyo. Ano, ayos ba? Gusto mo bang parusahan kita? Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang software engineer ng Huanle Technology na si Yuming. Ang software na ipapakita ko sa inyo ngayon ay tinatawag na Love Diary. Isa itong social software na espesyal na idinisenyo para sa mga magkasintahan. Sa software na ito, mararanasan ninyo ang iba't ibang uri ng immersive interaction. Pagdating sa usaping ito, kailangan nating tingnan. Anong nangyayari? Bakit nag-black screen? Hindi ko alam. Paano na itutuloy ang presentation? May sira ang system. Mapagkakatiwalaan ba talaga ito? Paano na itong President Yu? Anong naging problema? Anong nangyayari? Oo nga. Makakatuloy pa ba? Tingin ko malabo na. Bakit nagkaroon ng ganitong problema? Bakit nag-black screen? Oo nga, hindi ko rin alam. Paano pa itutuloy ang presentation? Pasensya na po kayo. Nagkaroon lang ang software namin ng kaunting problema. Ano na ang lagay niyan? Inaayos pa ang bug ng software? Kung hindi, baka hindi tayo umabot sa demo para sa summit bukas. Huwag kang mag-alala. Nandito ako at maayos ang lahat. Ako na ang bahala. Ayos na. Mabuti naman. Ang munting aberyang ito ay parang mga magkasintahan na siguradong dadaan sa maliliit na pagsubok. Pero huwag kayong mag-alala. Ang aming dating app ay kayang solusyonan ang ganyang mga problema.
Salamat sa inyong lahat. Iyan po ang kabuuang pagpapakilala para sa produktong Love Diary. Maraming salamat. Iaanunsyo ko na ngayon ang pinal na resulta. Ang nakakuha ng unang puwesto sa Tech Summit na ito ay ang Love Diary ng Huanle Technology. Congratulations Huanle Technology! Congratulations Yuming! Salamat po. Salamat sa mga organizer, sa mga hurado. At gusto ko ring pasalamatan ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay ko. Ang munti kong prinsesa. Malaki na talaga. Uncle Yu, huwag kayong mag-alala at ipagkatiwala niyo sa akin si Xiao Yu. Aalagaan ko siya higit pa sa sarili kong buhay. Siguraduhin mong tutuparin mo yan. Anong ginagawa mo rito? Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Anong ipaliliwanag mo? Ipapaliwanag mo ba ang bug sa system ng Love Diary na ipinagawa mo sa iba? O ipapaliwanag mo ba ang palihim mong pagkuha ng litrato kina Xu Wanxing at Jingji para pag-awayin sila? Huo Chuan, alam kong gagawa ka ng masasamang paraan, pero hindi ko akalaing ganito ka kadiri. Hindi ganoon iyon. Maling-mali ang iniisip mo. Wala talaga akong ginawang. Huwag ka nang umarte rito. Pati ang tatay ko ay hindi na naniniwala sa mga drama mo. Yoming, nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Kahit na hindi tayo tunay na mag-asawa, 5 taon din tayong nagsama. Hindi ako naniniwalang wala na akong halaga sa puso mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, Huo Chuan. Nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Huwag kang malikot, wala akong pakialam. Bitawan mo ako. Ikaw lang ang gusto ko. Saklolo. Huo Chuan, Jingji. nababaliw ka na ba? Ano bang ginagawa mo? Sinabi ko na sa iyo. Ibibigay ko siya sa iyo kapag tapos na akong maglaro. Yang Jingzi, bakit ba kailangan mo pang makipag-agawan sa akin? Huo Chuan, pakawalan mo si Yuming. Ano man ang problema, pag-usapan natin ito ng maayos. Bumagsak na ang pamilya Huo. Bangkarote na ang kumpanya. At tumakas na ang tatay ko. Ngayon, tanging ang chip nyo lang ang makakapagpabangon sa akin. Subukan mong lumapit pa ng isang hakbang. Sisiguraduhin kong habang buhay kang magsisisi. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Simple lang. Ibigay mo sa akin ang chip, pati na ang inyong kumpanya. At ang core code nito, Jingzi, huwag mong ibigay sa kanya. manahimik ka. Huwag mo siyang saktan. Ibibigay ko na sa'yo. Ibigay mo na, bilis. Ano? Kung hindi? Narito ang chip na gusto mo. Basta't pakawalan mo si Yuming, ibibigay ko agad ito sa iyo. Ihagis mo rito. Ihagis mo na rito, bilis. Nababaliw na ba kayo? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Huo. Gusto niyo bang maparusahan ha? Tagapagmana? Bagsak na ang pamilya Huo? Pero marami kang kasalanan. Pwede mong ipamana ang mga iyon. Dalhin niyo na siya. President Yang. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? President Yang. Tinakot mo ako ng husto kanina. Sa susunod, huwag kang aalis ng mag-isa.
Ayos lang ako. Maayos na pinapatakbo ni Shencheng ang kumpanya? At nakuha rin ni Huo Chuan ang nararapat sa kanya, napatawan na siya ng parusa. Masaya rin ang tatay mo nitong mga nakaraang araw. Sa parke ay nakikipaglaro siya ng baraha at naglalaro rin ng chess. Nagmamadyong siya? Oo, Ganoon pa rin ang paaralan, pero hindi na tayo ang katulad ng dati. noon, dito mismo sa lugar na ito, ka nagtapat ng nararamdaman sa akin. Naaalala ko yon. Ang tapang ko talaga noon. Yang Jingxi, noong nasa kolehiyo ka, naging masaya ka ba? Siguro hindi ka gaanong naging masaya. Dahil noong panahong iyon ay mahirap at nakakapagod, tapos siniraan ka pa ng ibang tao. Hindi, dahil nandyan ka, naging maganda ang lahat. Ikasyam na taon ko na itong pagkagusto sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, gusto kong magtapat sa iyo muli. Senior sister, ikaw ba si Yuming? Kilala mo ako? Nagkaroon ako ng pagkakataong mag-intern sa kumpanya ni Senior Yang. Sikat na sikat ka sa kumpanya namin. Talaga ba? Opo. Sa kumpanya ni Senior Yang, mayroong core algorithm sa unang proyekto nila. Ang lahat ng nakahawak sa proyektong iyon ay nakakita ng isang pangungusap. Anong pangungusap? Eto, tingin ko mas mabuting hayaan si Senior na mismo ang magsabi sa iyo. Senior? Senior? Hangad ko ang inyong kaligayahan? Anong pangungusap ba yon? Sabihin mo na sa akin dali. Ayaw kong sabihin. Uy, Yang Jingxi, anong mapapala mo sa pagpapakipot na yan? Sabihin mo na sa akin, please. Gusto mo ba talagang marinig? Kung makikita mo si Yuming, Yang Jingxi, ang tanga mo talaga. kung makikita mo si Yuming, pakisabi sa kanya, mahal ko siya. Yang Jingxi, sabihin mo, ano ba ang pinakamatatag na bagay dito sa mundo? Ang liwanag ng buwan. Liwanag ng buwan? Bakit? Dahil ang liwanag ng buwan, gaano man kadilim ang gabi, gaano man kalakas ang bagyo, lagi itong tumatagos sa mga ulap, patuloy na nagliliwanag, at hindi basta-basta nawawala. Katulad mo. Nang muli tayong magkita, sa unang pagkakataon, nakita kong marami kang pinapasukang trabaho, at nang mahawakan ko ang mga kalyo sa kamay mo, gusto ko talagang maiyak. Dati, kahit gaano pa kahirap ang buhay, hindi ako kailanman lumuha, pero hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Ayos lang yon. Tapos na ang lahat. Kahit nasa gitna ng kawalan, hindi kailanman lulubog ang liwanag ng buwan. Gaya mo, kahit na madapa ka, matatag kang babangon at magpapatuloy ng may katatagan.
Manigong bagong taon? Aking liwanag ng buwan? Mahal na mahal kita habang buhay. Manigong bagong taon. Aking irog. Manigong bagong taon. Aking kabataan. Kahit dumaan tayo sa mga unos, mabuti na lang at hindi tayo sumuko. At ang pag-ibig na ito na kasing tatag ng liwanag ng buwan ay sasamahan tayo, magpakailanman, sa pinakamagandang paraan. Noong unang beses kong makita si Yuming, ay noong orientation ng mga bagong estudyante. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, ang lahat ng aking mga pangarap at pantasya ay tila nagkaroon ng anyo. Para siyang isang prinsesa sa loob ng Ivory Tower, isang liwanag ng buwan na hanggang tingin lang ako. Habang ako naman, dahil mahirap lang ang pamilya ko, ang mangarap na makasama siya ay tila isang malaking kasalanan hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit si Lolo, nawalan ako ng scholarship, at pakiramdam ko ay nahulog ako sa isang malalim na hukay. Sa mga susunod na tatahakin natin, sabay nating lalakarin, ayos ba? Pero si Yuming ay nagsilbing liwanag sa dilim. Mahal ko siya, mahal ko ang kanyang pagiging tapat, masigla, at totoo sa sarili. Nagpakapagod ako sa pagde-deliver ng pagkain at pagiging tutor, hanggang sa wakas ay nakapag-ipon na ako ng kaunting pera. Birthday ko ngayon, bakit ka naman nahuli? Pasensya na talaga, mahal ko. Hindi ako makakapunta sa birthday party mo dahil ang pagpunta ko roon ay magiging mitsa lang ng panunukso at usap-usapan laban sa iyo. Bakit bracelet na may disenyong buwan ang binigay mo? Dahil para kang buwan na nagbigay ng liwanag sa mundo ko, kalaunan, tumingin na ako ng mga singsing na may brilyante, kahit na napakamahal ng mga ito. Pero dahil nagustuhan ng mga boss ang mga ideya ko, posibleng tumaas ang sahod ko ng mas maaga. Noong sasabihin ko na sana ang magandang balitang ito kay Yuming, Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Hindi mo ba naiintindihan? ay bigla siyang nakipaghiwalay sa akin. Sa sandaling iyon, nagmukha akong tanga sa sarili ko. Huwag kang magsisi, nagalit ako. Pero tumagal lang iyon ng 2 araw. Naisip ko na hindi ko kayang wala si Yuming. Pero nalaman ko na bigla na lang siyang nawala. Pagkalipas ng 5 taon mula nang mawala siya, sa wakas ay nakita ko na siyang muli. Alam ko na ang kwento nating dalawa ay maaari nang magsimulang muli.